So mga par, alam naman po natin ang naging era ni Floyd Mayweather Jr. Iniba nito ang nakasanayan natin sa boxing sports. Ang matinding bugbogan ng dalawang fighter na siya talaga nagpasikat sa sports ng suntukan at minahal ng mga boxing fans. Pero sa naging panahon ni Floyd mga idol, ginawa nito na easy fight palagi ang laban. Suntok takbo sa bakbakan ng kanyang pinauso na hanggang sa ngayon sinusunod ng mga batang prospect at hindi lang hit and run mga idol ang pinamana ni Kalbo sa mga kabataang fighter. Maski ang pagprotekta sa zero loss ng isang boxer mga idol, itinuro din ni Floyd. Kaya karamihan sa mga fighter ngayon ayaw maglaban-laban. Ginagatungan pa ito ng kanilang mga promoter na fortune a fight lang ang gusto na ibigay sa kanilang mga alaga. Takot makompromiso, baka masilat ang alaga at mawala ng investment ng promoter sa kanilang promotional company. Kung saan sa ngayon mga idol, tila gusto ito buwagin ng kamahal-mahalang Turkey Al-Sheikh. Ang ginawa ni Floyd halos isang dekada na ang nakakalipas dahil napabalita mga idol na gusto bilhin ni Turkey Al-Sheikh ang lahat ng mga sanctioning bodies para sumapi sa kanya. At kapag nabilin ng mga boss ni Turkey ang WBO, IBF, WBA at WBC, plano nitong pagsamasamahin ng 4 na titulo at gawing isang titulo na lamang. Iisang kampiyon sa bawat dibisyon. At ito mga idol ang mas matindi sa lahat ay nagpapatulong si Boss Turkey sa UFC President na si Dana White para ilunsad ang one champion, one contender sa bawat dibisyon. Kagaya sa kalakaran ngayon sa UFC, isang kampiyon lang ang meron sa dibisyon. Kung gusto mo maging hari sa dibisyon mo, kailangan mo talaga umakyat sa rankings at talunin mo na malalakas na fighter bago ka maging contender sa titulo. At hindi uso dito mga idol ang zero loss. Unless na lang kung mahusay ka talaga at walang makakatalo sa iyo sa bakbakan. Na parang gustong sabihin lang dito ni Boss Turkey, buburahin niya ang estilo ni Floyd at ipapalit niya ang galawan ni Manny Pacquiao. Yung walang pakikumatalo basta lumalaban sa malalakas. At si Pacman lang dito ang nakagawa na umakyat na galing sa wala. Nagumpisa sa ilalim, nagpursige na maging hari. Kaya nakuha nito ang record sa huli. Well, saludo tayo mga idol sa ganitong plano. Walang ibang panalo dito mga idol, kundi tayo ng mga boxing fans. Dahil sa wakas makikita na natin ang mga laban na dati isang fantasy fight lamang na mangyayari. Kaya abangan natin to mga idol. Sa kabilang banda naman mga boss, Devin Boy Ilonghainy, posible makalaban si Jose Ramirez sa Mayo. Ayon nito sa mga boxing insider, bali double header ito mga idol sa bakbakan ni Ryan Garcia at Isaac Pitbull Cruz. Well, para sa atin mga idol, hindi isang tune-up fight ang laban na to para kay Henny Boy. Mabagsik din itong si Ramirez, dating unified champion at dating sparring mate ni Manny Pacquiao. Huwag dito magpakumpiyansa si Boy Ilong mga idol, dahil kung hindi sleeping beauty ito sa laban, lalo pa maluwag na ang tornilyo nito mga boss, dahil sa ginawa sa kanya ni Ryan Garcia sa kanilang laban, kung saan halos mawala sa katinuan si Henny Boy sa mga left hook na pinatama ni Bagito.